Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Una sa lahat, nais ko munang magpasalamat sa aking mga new subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at sana patuloy kayong susubaybay at susuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At doon naman sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo upang sa ganun ay sama-sama tayo dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon ay patungkol dito sa pahiring ni Senator Amy Marcos na ayon sa kanya ay ang purpose ng hearing na to ay in aid of legislation daw. Sa nakikita natin, marahil marami na rin ang nakapanood sa naturang hearing. Hindi ho yata nasunod yung purpose niya na in aid of legislation. But anyway, atin munang panoorin ang ilang bahagi ng nasabing hearing at yun muna ang ating pagtuunan ng pansin at bigyan natin ng bago natin siya bibigyan ng seryosong usapan. According to Gerald Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have mandate him. is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay Gerald Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So, just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to Gerald Marvel? No. No. So, Gerald Marvel, are you lying? Sir, I'm not lying, but sir, I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The separation matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's eh, why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I think bullying you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive we're privilege trying is a to valid derive excuse information. not to answer any question. Secretary President Remulla. Duterte is already at the Hague. Tapos na. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As I said earlier, everything was cleared with the DOJ. Bakit kayo naging lead? Kitang-kita naman nung March 11 na Okay, yun lang ho ang kinuha nating bahagi nung sabing hearing. At yun lang ho yung medyo bibigyan natin ng opinion or ating pagtutunan ng ating tatalakayin. Sa nakita nyo naman kung paano mag-duet pa yung dalawa, itong si Pato de la Rosa at saka si Amy Marcos sa pakikipag-talo nila sa kanilang resource person. At yun na nga, buti nga patuloy ng sabi ni Secretary Remulla na yan na, bakit pinipilit yung sumagot ang
inyong resource person sa isang bagay na ayaw naman nilang sagutin. So yun na nga, parang pambubuli na yung ginagawa nila dahil lalo na ito si De La Rosa ay parang namimilit at yun na nga, yung asta niya ay may astang pambubuli na. So yun, so palpal sila dito kay secretary niya. Ito nga si Bato, yung mga katanungan niya, mukhang nakakatanga yung katanungan ni Bato de la Rosa. Yung ba naman ay katanungan ng isang senador at tinatanong niya kung sino daw ang nag-order at bakit dinala si Digong na pinadala na lang doon sa daig. Sige, unahin natin itong si Senador De La Rosa. Baka hindi niya naintindihan ang pangyayari. Hindi lang niya gustong intindihin ang pagkaka-aresto ni Digong. Dito sa pagtatanong niya na bakit daw dinala dun si Digong or bakit daw pinamigay na lang sa ibang bansa ito si Digong na isang Pilipino. Ayun yung mga drama nila nitong si Amy Marcos. Bakit hindi na lang daw dito or bakit hindi dumaan sa local tribunal? Hindi ko rin alam kung itong si Amy ay isa ring nagpapasikat lang dito sa ginagawa niya. But anyway, unahin muna natin si Bato de la Rosa. Okay, ikaw Bato de la Rosa, yung pagtatanong mo na para bang may pambubuli na pinipilit mong sagutin ang tanong mo na kung sino ang nagbigay ng order at bakit pinadala na lang ng ganun-ganun si Digong sa ibang bansa na ganun-ganun na lang. Okay, hindi mo ba naiintindihan na merong warrant of arrest? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Dahil merong isinampang kaso. Meron nang isinampang kaso sa ICC. At yun ay naisampa pa noong panahon na si Digong ang presidente at ikaw naman yung PNP chief. At kung di ako nagkakamali, yung kaso niya na isinampa pa noong 2017. At bakit isinampa nila sa ICC? Kasi yung mga panahon na yon ay wala silang mapala noong si Digong ang presidente, kasi nga ang patay or ang pagkakasawi ng kanilang pamilya o ang nadamay na pamilya ay o napatay na pamilya ay nung panahon na pinapatupad ninyo ni Digong ang war on drugs, na kunwari baling galit kayo sa drugs,
Itong si Digong naman ay kaibigan niya yung mga drug lords. So that time, nung kayo ang nasa kapangyarihan, ay bingi kayo sa paghingi ng katarungan nitong ating mga kababayan na ang kanilang pamilya ay nadamay o pinatay doon sa isinagawa niyong war on drugs at yung tukhang. Ngayon, nagtatanga-tangahan ka, Bato de la Rosa, kung bakit dinala si Digong doon sa ICC. Ay ganun na nga eh. Ganun nga yung nangyari. Sinampa ng kaso si Digong, dinala doon sa ICC dahil that time na siyang presidente ay wala silang mapala dito sa Pilipinas. Kaya doon nila isinampa sa International Court. At yun nga, nagkaroon ng pag-iimbestiga ng ICC siguro dito nung kapanahunan nyo pa na si Digong nakaupo na hindi nyo alam na nag-iimbestiga na pala ang ICC noon. Kaya yun, binigyan naman yata kayo ng karapatan na sagutin yung kanilang katanungan, subalit mukhang hindi nyo binigyan ng pansin. Kaya sabi nga ni Digong, sisipahin niya itong ICC, di ba? So ngayon, nandyan na yung warrant of arrest. At yun na nga, na-arresto na si Digong. Ngayon, kino-question nyo. Kino-question mo, Bato de la Rosa, kung bakit pinamigay na lang ng ganun-ganun. Hindi pinamigay. Yun ay may sinunod na batas ang pag-aresto kay Digong. At yung pagkaka-aresto kay Digong ay dumaan yun sa Interpol. Hindi naman dumirekta ang ICC sa kasalukuyang gobyerno dahil sabi nga ng kasalukuyang gobyerno dahil wala na tayo, hindi na tayo member ng ICC, ay hindi na makikipag-cooperate ang kasalukuyang gobyerno. Kaya yung ICC humingi ng tulong sa Interpol para doon sa warrant of arrest ni Digong. So yung ICC naman ay humingi ng tulong sa kasalukuyang gobyerno. At tayo naman, ang ating kasalukuyang gobyerno ay meron naman silang obligasyon o tungkulin na tumulong din sa Interpol kung sila man ay hihingi ng tulong. Dahil ganoon din naman ang ginagawa nila sa atin kapag tayo ay humihingi ng tulong sa kanila. Kung meron man tayong hihingin. Kaya yun lang ang ginawa naman ng ating gobyerno. Dahil may warrant of arrest at nagkataon nga si Digong yung suspect, isinagawa pa rin ng ating gobyerno o ating executive kung ano yung batas na naaayon sa pag-aresto dito kay Digong. Ayun nga, kino-question nyo na bakit hindi muna dininig dito sa local tribunal yung kaso. Yun ang kino-question nyo. Ang isinagawa ng batas ay yung RA 9851.
At nakapaloob dun sa uh, RA 9851 ay sinasabi dun ang international humanitarian law. So dun sa RA 9851, dun sa section 17, yun ang batas ng na isinigawa ng gobyerno. Kung paano ang pag-aresto kay Digong. At sinasabi naman dun sa batas, kapag ang nasabing suspect ay meron ng naisagawang investigasyon o mayroon ng isang kaso sa international tribunal at sumasailalim sa act na to, ay ang Pilipinas ay may pwedeng mamili na hindi na magsagawa pa ng investigasyon o paglilitis. Instead, pwede nilang i-surrender yung suspect or extraditing the suspect to the appropriate body. Nagkataon lang na si Digong, yung suspect, kaya medyo sinasabi na bakit hindi dito sa Pilipinas nilitis o bakit hindi ito husgahan at hindi na basta-basta na lang pinamigay. Parang ganun yung gustong anuhin ninyo palabasin ninyo Hindi nyo kasi iniintindi kung ano yung sinasabi din sa batas. At yun na nga, pinapaliwanag nga ni Justice Secretary Remulla na yung batas na isinagawa nila ay yung RA 9851 Section 17. Yun yung batas na kaya sinurrender itong si Digong sa ICC. So hindi naman ang kino-question nyo bakit sinurrender dahil nasabi nyo na wala namang extradition treaty. Wala namang talagang wala nang treaty kasi nga hindi naman tayo member na ng ICC. Kaya ang ginawa nga ng ICC, yung warrant of arrest pinadaan pa sa Interpol. At tayo naman, ang batas na isinagawa natin ay yung RA 9851 Section 17. So yun yung isinagawang batas sa pag-arrest kay Duterte. Bagamat merong ibang opinion doon sa RA 9851 Section 17, kasi doon sa pagkakasabi doon sa nakapaloob doon sa Section 17, nandun yung instead of yung pwedeng i-surrender
extraditing. So parang doon nagkakatalo na isusurrender mo kung wala naman extradition o treaty, parang gano'n naman yung inaano ng pinubunto nitong kabila na Baka Duterte. Tulad itong dalawang to na senador. Hindi naman in aid of legislation na yung ginagawa nila eh. Kasi parang yun na nga, parang tama lang yung sinabi ni Secretary Remulla. Nambubuli na kayo eh. Eh sinagot na nga na executive ano tawag ito? Executive wala tayo doon executive privilege. Sinagot na nga ng executive privilege, parang ayaw nyo pang tanggapin yung kasagutan na yun. At talagang gusto nyo sumagot kung sinong nagbigay ng order. Yun. Hindi ko alam kung itong si Bato ay naintindihan niya yung RA 9851 Section 17. Hindi naman ako nagmamagaling pero yun yung sinasabi dito sa batas na yun. So, yun lumalabas na may kanya-kanyang opinion. At ito naman si Senator Amy. Mukhang pabida lang to mukhang payamang lang to hindi ba niya nakikita yung sarili niya sa ginagawa niya na hinihila niya yung kapatid niya na mapasama. Walang yung kapatid to yan ang masasabi ko sa kanya. Isa siyang walang kwentang kapatid, kumbaga. Ayan, tuwan-tuwa siya na pakiramdam niya, sikat na sikat siya dun sa ginagawa niya. Kaya, sige, pagpatuloy mo lang yan, Senator Amy Marcos, sikat ka sa ginagawa mo. Yun yung gusto mo di ba? Yung ikaw yung sikat. Parang ganun. Pero sa mata ng karamihan, lalo sa aming mga loyalista, napakawalang yamang kapatid. Yun yung nakikita namin, or nakikita ko. At yun nga, hindi katanggap-tanggap itong pinagagawa ni Senator Amy na kapatid ng ating presidente. Hindi ko alam kung ano ba yung purpose nito. O baka gusto rin niyang pabagsakin itong gobyerno ng kanyang kapatid. Wag naman, napakawalang yaman naman kapatid. Senator Amy Marcos. But anyway, yun, hanggang dito na lang muna tayo at medyo mahaba na itong ating oras. Ayun, maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.